Let's open the Bible, Matthew chapter 2. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Sa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Sa We Mate- will read with Brother Mimor alternatively. Sa Mateo chapter 2 verse 1 hanggang 12, basahin po natin ang salitan. Mauna po ako. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaking mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. Sa lupain ng Judea, hindi maliit sa mga pangunahing bayan ng sapagkat sa iyo manggagaling ang bayan. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos nilang makinig sa hari, lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nangunguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mera. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 12. Palibhasa'y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang bumalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Today's sermon's title is Who Did Meet Jesus and Who Will Meet Jesus? Yung title po ng sermon ngayon ay Sino yung sumalubong kay Jesus at sino ang sasalubong kay Jesus? When Jesus came to this world, some people met Jesus. Nung si Jesus ay dumating dito sa mundo, may mga tao na sumalubong kay Jesus. And some people didn't meet Jesus. At may mga tao na hindi sumalubong kay Jesus. Actually, the Old Testament, the meaning of the testament is promise. Sa katunayan po, ang tunay na kahulugan ng testament ay pangako. So Old Testament means old promise. It means God promised to send Jesus Christ to us. Ang lumang tipan, ito po ay ang lumang pangako kung saan isusugo ng Diyos si Kristo. And New Testament is new promise, Jesus will come again. At yung bagong tipan, ito ay bagong pangako na si Jesus ay muling darating. The first Jesus coming was fulfilled 2,000 years ago. Yung unang pagdating ni Jesucristo ay naisakatuparan na 2,000 years na yung nakakaraan. Like this, Jesus' second coming will be complete surely according to the Bible. Kagaya din po nito, yung ikalawang pagdating ni Jesucristo ay siguradong mangyayari ayon sa sinasabi ng Biblia. Ecclesiastes chapter 22 verse 20 says, surely I'm coming quickly. Sinasabi sa Ecclesiastes na ako'y mabilis na darating. But when Jesus was born 2,000 years ago, some people met Jesus. Nung si Jesus ay dumating dito nung si Jesus ay maisilang 2,000 years ago, may mga tao na nakatagpo si Jesus. The wise man from the east and the shepherd in Bethlehem. Yung mga pantas mula sa silangan at yung mga pastol doon sa Bethlehem. But Herod, King Herod, and the
fallen religious leaders didn't meet Jesus. Pero itong si Haring Herodes at ang mga bulaang mga relihiyosong pinuno ay hindi nakatagpo si Jesus. When Jesus comes again, exactly same things will happen. Kapag kasi Jesus ay muling dumating, eksakto po, kaparehas lang din po yun na mangyayari. Saved people will stand before God, will be raptured and go to heaven together. Ang mga ligtas na tao ay haharap sa Diyos. Sila ay mararapture at madadala dun sa langit. But unsaved people will not see our Lord Jesus Christ. Pero ang mga hindi ligtas na mga tao ay hindi nila makakatagpo si Jesucristo. So today we will learn who did meet Jesus and who will meet Jesus. Kaya nga ngayon po, pag-aaralan po natin kung sino yung mga nakatagpo ni Jesus at sino yung makakatagpo pa ni Jesus. In verse 1 and 2, Matthew chapter 2 verse 1 and 2, from the east, the wise men visited Jerusalem. Dito po sa verse 1 and 2, andito po yung mga pantas na mula sa silangan na bumisita sa Jerusalem. And at that time, the king of Jerusalem was Herod. Nang panahon na yun, yung hari ng Israel ay si Haring Herodes. And verse 3. At sa verse 3 po, nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. So Herod heard that these wise men visited Jerusalem to see their Savior, which was prophesied in Old Testament. Kaya nga si Haring Herodes, narinig niya na yung mga pantas ay dumating doon sa Jerusalem upang makita nila yung mga ipinangakong Mesiyas. So he asked the other priest. Kaya nga siya ay nagtanong sa mga relihiyosong pinuno. The verse 4, he asked where the Christ was to be born. At dito sa verse 4, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Then the priest and scribes clearly answered by the Micah chapter 5 verse 2. At ang mga pare ay maliwanag nilang sinagot, ito ay mula sa propesiya sa Micah chapter 5 verse 2. Verse 5 and 6, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayan. So, verse 6 is exactly they quote the Micah chapter 5 verse 2. Kaya nga eksakto po dito sa verse 6, kinuha po nila ito mula doon sa nakasulat sa Micah chapter 5 verse 2. So, they exactly know the Bethlehem is the place of Jesus. Kaya nga eksakto po na alam nila na doon sa Bethlehem ay yun yung lugar kung saan darating si Jesus. But the amazing thing is, King Herod and priest didn't go to Bethlehem. Pero ang nakakamangha po, si Haring Herodes at itong mga paring ito ay hindi pumunta sa Bethlehem. Finally, they didn't meet Jesus. At paglaon po, sa katapusan, hindi po nila nakatagpo si Jesus. Why? The King Herod couldn't meet Jesus. Bakit po si Haring Herodes hindi niya nakatagpo si Jesus? It's because he didn't want the Jesus to be his king. Yun po ay dahil ayaw niya na si Jesus ay maging kanyang hari. He is king already. Siya ay hari na. And all Israel people already know, if the Christ is coming, he will be a king of kings. At alam ng mga Israelita na kapag si Jesus ay dumating, siya yung magiging hari ng mga hari. Then King Herod heard that Christ is born today, then he will be my king. Then he didn't want. Kaya nga nung marinig ni Haring Herodes na yung Kristo ay ipinanganak ngayon, kung ganun, siya yung magiging hari ko. Ayaw niya ng ganun. Even these days, anyone who doesn't want the Jesus to be his king can never be saved. Kahit sa panahon po natin ngayon, sino man sa atin na ayaw maging hari, si Jesus, hindi po niya magiging hari si Jesus. In order to get salvation, we have to submit to the Lord. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kailangan po nating magpakumbaba sa Panginoon. But if we think
In my life, I'm my king. I'm king. Pero pag iniisip po natin na sa buhay ko, ako yung hari, Such a person can never get salvation. yung mga ganong tao ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Even when Jesus comes again, this kind of people cannot stand before God. Kahit kapag muling dumating si Jesucristo, yung mga taong ito ay hindi tatayo sa harapan ng Diyos. And also the fallen religious leaders, priests, couldn't meet Jesus. At maging din yung mga bulaang relihiyosong pinuno at yung mga pari ay hindi din makakatagpo si Jesus. They had a lot of knowledge of the Bible. Marami po silang kaalaman patungkol sa Biblia. They exactly answered, Bethlehem is the place where the Christ would be born. Eksakto po nilang nasagot na yung Bethlehem ay yung lugar kung saan isisilang si Kristo. But even though they have a lot of knowledge, they didn't believe it. Pero kahit na marami po silang kaalaman, pero hindi naman po sila naniwala. These days, so many people attend the church. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao yung dumadalo sa church. They praise the Lord and pray and help others. Nagpupuri sila sa Panginoon, nananalangin at tumutulong sila sa ibang tao. But when they check their faith, they don't believe Pero nung suriin nila yung true kanila, salvation. pero nung suriin nila yung kanilang sariling pananampalataya, hindi sila naniwala dun sa tunay na kaligtasan. That's why they insist that if we commit a sin, we lose our salvation. Kaya nga ipinipilit nila na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, mawawala sa atin yung ating kaligtasan. They said if we don't help others and do good deeds, we will lose our salvation. Sinasabi nila na kapag hindi tayo tumulong sa ibang tao at hindi tayo gumawa ng mabuti, mawawala sa atin yung kaligtasan They natin. have a lot of knowledge of the Bible, but they don't believe the true salvation. Marami po silang kaalaman patungkol sa Biblia, pero wala po silang tunay na kaalaman patungkol sa kaligtasan. They cannot stand before God. Hindi po sila makakatayo sa harapan ng Diyos. Please mark here and let's look at the Matthew chapter 7, Lagyan po natin dito ng tanda at tingnan po natin sa Mateo chapter 7, verse 21. sa verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So they call Jesus Lord, Lord. Tinatawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon. They think they are believers. Kaya nga iniisip nila sila ay mananampalataya. But Jesus clearly says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God. Pero mariwanag na sinabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. But he who does the will of my Father in heaven. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. What is the will of God? Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Will of God is to believe what Jesus had done for us. Ang kalooban ng Diyos ay yun yung manampalataya tayo sa kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Jesus came to this world to redeem all our sins. Si Jesus ay pumarito dito sa sanlibutan upang tubusin lahat ng ating mga kasalanan. When he died on the cross, he took away the sin of the world. Nung namatay po siya dun sa krus, kinuha niya lahat ng kasalanan ng buong mundo. And he paid all the penalty of our sin by his precious blood. At binayaran niya lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. And when we believe that, all our sins, our past, present, even the future sins were already forgiven on the cross, we get salvation. At kapag tayo po ay naniwala doon na lahat ng ating mga kasalanan nakaraan, ngayon at yung mga hinaharap pa nating mga kasalanan ay nabayaran na doon sa cross, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. This is the will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos. But many people don't care about what Jesus had done for them, and they focus on their own work. Pero maraming mga tao yung walang pakialam sa kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanila at nakatuon pansin lamang sila dun sa kanilang magagawa. So verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinasabi sa... Chapter 7, Matthew chapter 7, verse 22. 3, 2, 1. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan.
Panginoon, Panginoon, we prophesy in your name. They are pastors and priests. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Sila po ay ang mga pastor at ang mga pare. They cast out demons and did many wonders. Sila ay nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga gawang makapangyarihan. But think about this. This is what they did or what Jesus did. Pero isipin niyo po ito po ba ay ang sarili nilang mga gawa o ito ay ito ay gawa ni Jesus? This is what they did. Ito po ay sarili nilang mga gawa. They didn't care work of Jesus. Wala po silang pakialam sa kung ano yung ginawa ni Jesus. They are boasting their righteousness. Ipinagmamalikin nila yung sarili nilang katuwiran. Lord, we did this, we did that, we did that. So, I'm good person. Panginoon, I'm great. ginawa ko ito, ginawa ko iyon. Kaya nga ako'y matuwid na tao. They don't believe the eternal redemption which Jesus had done. Hindi po sila naniwala dun sa walang hanggang katubusan na ginawa ni Jesus dun sa cross. In verse 23, that's why Jesus said, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Jesus said, I never knew you. Sabi Depart from me. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Even though they called Jesus Lord, Lord, they went to hell. Kahit na tinatawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon, pero sila po napunta sa impyerno. In Matthew chapter 2, the priests and the many religious leaders know the many Bibles. Sa Mateo chapter 2, yung mga relihiyosong pinuno, yung mga pare ay maraming kaalaman sa Biblia. But they didn't go to Bethlehem to worship Jesus. Pero hindi po sila pumunta doon sa Bethlehem upang luwalhatiin si Jesus. You know the distance from Jerusalem to Bethlehem? Alam niyo po ba kung gaano kalayo yung Bethlehem sa Jerusalem? It's only 8 kilometers. 8 kilometro lamang po iyon. 8 kilometers, but they didn't go. 8 kilometro lamang po iyon, pero hindi po sila pumunta. Because they really didn't believe this Bible. Dahil hindi talaga sila naniwala dito sa Biblia. And they didn't want to get salvation. At ayaw talaga nila na sila ay magkaroon ng kaligtasan. Even these days, these kind of people, anyone who doesn't want the Jesus to be his king, and anyone who doesn't want to believe, doesn't want to get salvation, these kind of people cannot stand before God on the second coming of Jesus. Kahit sa mga araw po natin ngayon, itong mga taong ito na ayaw maging hari si Jesus at ayaw maniwala sa kaligtasan na inihanda ni Jesus ay hindi po makakatayo sa harapan ng Diyos at hindi po makakapunta sa langit at hindi nila makakasalubong si Jesus. But the shepherd in Bethlehem and wise men from the east visited Jesus and worshiped him. Pero ang mga pastol doon sa Jerusalem at yung mga pantas yung mga pastol sa yung mga pastol sa Bethlehem at yung mga pantas doon sa silangan ay nakatagpo nila si Jesus. Let's look at the Luke chapter 2. Tingnan po natin sa Lucas chapter 2. Luke chapter 2 verse 8. Sa Lucas chapter 2 verse 8. Verse 8 to 11, would you read? Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan na sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. So, these shepherds keep watching over their flock by night. Kaya nga itong mga pastol na ito ay pinapastol nila yung kanilang mga tupa doon sa parang. At the time, the angel appeared and informed them the Christ is born. At nung oras na iyon, nagpakita sa kanila yung anghel at sinabi sa kanila na yung
Kristo ay isinilang. So there was guidance of God. Kaya nga nandoon po yung paggabay ng Diyos. So it gives us the very important lesson. Kaya nga ito po ay nagsasabi sa atin ng napakahalagang aral. Without the help of Holy Spirit, nobody can get salvation. Kung wala ang tulong ng banal na Espiritu, wala pong sino man ang maliligtas. Without guidance of God, nobody can get salvation. Kung wala po ang paggabay ng Diyos, walang sino man po ang magkakaroon ng kaligtasan. Then, God guide what kind of person? Kaya kung ganun po, sino po ba ang mga tao ang ginagabayan ng Diyos? To whom does the Holy Spirit have to understand the salvation? Kanino po ba tinutulungan ng banal na Espiritu para siya ay magkaroon ng kaligtasan? The one who really desire to find the truth, this kind of person, the Holy Spirit has to understand the true salvation. Siya po na talagang nagnanais na matagpuan yung katotohanan, itong mga taong ito, sila po yung ginagabayan ng banal na Espiritu upang malaman nila yung tunay na kaligtasan. Let's look at the verse 16. Tignan po natin sa verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sila'y nagmamadaling pumunta at kinalang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. When these shepherds heard that news, they came with haste. Nung marinig ng mga pastol ang balitang iyon, sila ay nagmadali. Why they hurry? Bakit po sila nagmadali? Because they are the people who are waiting for Christ eagerly. Dahil sila yung mga tao na talagang nag-aantay sa pagdating ni Hesukristo. That's why the angel appeared and informed them and guided them. Kaya nga, nagpakita sa kanila ang anghel at ipinahayag sa kanila at sila ay pumunta. So, who can get salvation? Those who really desire to get salvation can get salvation. Kaya nga, sino po ba yung nagkakaroon ng kaligtasan? Sila po na talagang naghahanap ng kaligtasan, sila po yung naliligtas. And without the help of Holy Spirit, nobody can understand the true salvation. At kung walang tulong ng banal na Espiritu, wala pong sino man ang magkakaroon ng kaligtasan. Let's look at the Acts chapter 16. Tignan po natin sa Gawa, chapter 16. Acts chapter 16, verse 14. Sa Gawa, chapter 16, verse 14. Acts chapter 16, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga tilang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Yes. In Philippi, the Apostle Paul preached the gospel. Doon sa Filipos po, si Apostol Pablo, ipinangaral niya yung Ebanghelyo. At the time, the last part, the Lord opened her heart, the Lydia's heart, to heed the things spoken by Paul. At dito sa huling bahagi, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Ito ay si Lydia, upang makinig sa mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So Holy Spirit helped her to understand the salvation. Kaya nga yung banal na Espiritu ay tinulungan siya upang maunawaan niya yung tunay na kaligtasan. We conduct a Bible seminar many times. Tayo po ay nagsagawa ng mga Bible seminars ng napakalaming ulit. My work is delivering the message of God. Ang trabaho ni pastor ay yung ipahayag yung mensahe ng Diyos. And our work is inviting people. At ang ating mga trabaho, yun po yung mag-imbita ng mga tao. But God's work is open their heart and help them believe the gospel. Pero ang gawain ng Diyos ay yung buksan ang puso ng mga tao at tulungan sila na maunawaan at maniwala dun sa Ebanghelyo. So God is looking for who is ready to get salvation. Kaya nga tinitignan ng Diyos kung sino ba yung nakahanda na para magkaroon ng kaligtasan. If somebody desire to get salvation, God open their heart and let them believe. Kung ang sino man na talagang nagnanais na sila ay maligtas, binubuksan ng Diyos yung kanyang puso upang maunawaan niya yung kaligtasan. So we have to know that without the help of the Holy Spirit, nobody can get salvation. Kaya nga dapat po nating malaman na kung wala ang tulong ng banal na Espiritu,
wala pong sino man yung magkakaroon ng kaligtasan. That's why whenever we invite people and conduct a Bible seminar, we pray to the Lord to help us. Kaya nga sa tuwing tayo po ay nag-iimbita ng mga tao at nagsasagawa ng Bible seminar, tayo po ay nananalangin sa Panginoon upang tayo ay tulungan. And here is another very important lesson. At nandito po yung isang napakahalagang aral. There are two places, Jerusalem and Bethlehem. Meron po ditong dalawang lugar, sa Jerusalem at sa Bethlehem. Bethlehem, the shepherd in Bethlehem went to Jesus and worshiped them. Yung Worship Jesus. Yung mga pastol doon sa Bethlehem ay pumunta kay Jesus at sinamba nila si Jesus. They kept watching the flock of sheep by the night. At palagi nilang tinitignan, pinapastol yung mga tupa sa gabi. They took care of the sheep with all the cost. At inaalagaan nila yung tupa sa anumang paraan. And Jerusalem is the holy place. At yung Jerusalem po, ito po yung banal na lungsod. Here is the temple. Andito yung templo. And in the temple, the priest killed the sheep, the lamb, to save the souls. At yung mga pari po doon sa templo, pinapatay ng mga pari yung tupa para magligtas ng mga kaluluwa. But at the age of Jesus, Jerusalem was corrupt. Pero nung panahon po ni Jesus, yung Jerusalem po ay bumagsak. The priest killed the lamb not for the people's souls, but for their benefits. Ang mga pari po ay pumapatay ng tupa hindi para sa kaluluwa ng mga tao, kundi para sa sarili nilang pakinabang. So actually, they were doing the business through the temple and through the source of the people. Kaya nga sa katunayan po, sila pa ay gumagawa, nagninegosyo sa pamamagitan ng templo at sa pamamagitan ng kaluluwa ng mga tao. So they killing the lamb, actually not only the lamb, but also the people's soul. Kaya nga sila ay pumapatay ng mga tupa, pero hindi lamang po mga tupa, kundi ang pinapatay nila yung kaluluwa ng mga tao. And later, they even killed Jesus Christ. At paglaon po, pinatay din po nila maging si Jesucristo. So at that time, the Jerusalem is the place where where people's soul were killed. Kaya nga, doon sa Jerusalem, yun po yung lugar kung saan pinapatay yung mga kaluluwa ng mga tao. But at the time, the Bethlehem is different. Pero nung panahon pong iyon, yung Bethlehem po ay iba. The shepherd took care of the sheep by the night. Yung mga pastol po, inaalagaan nila yung tupa sa gabi. Actually, these two places are shadow of two kinds of church these days. Sa katunayan po, itong dalawang lugar na ito po ay anino ng dalawang iglesia dito sa panahon natin ngayon. There are false churches. Meron pong bulaang church. They are doing their business to kill the spirit. Ginagawa nilang pagkakakitaan ng pera para mapatay nila yung espiritu. By using the spirit, they are getting the benefits. Sa ginagamit nila yung espiritu para makuha nila yung sarili nilang pakinabang. But like a Bethlehem, there is the true church which take care of the God's children by the night. Pero kagaya po ng Bethlehem, meron po ditong tunay na church na nag-aalaga ng tunay na tao ng Diyos sa gabi. Let's look at the Ezekiel. Tignan po natin sa Ezekiel. Ezekiel chapter 13. Sa Ezekiel chapter 13. Verse 1 and 2. Ezekiel chapter 13 po, verse 1 hanggang 2. Would you read? At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya laban sa mga propeta ng Israel na nagsasalita ng propesiya at sabihin mo sa kanila na nagsasalita ng propesiya mula sa kanilang sariling isipan. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. So God called Ezekiel to says the God's word to the false prophets. Kaya nga tinawag ng Diyos si Ezekiel upang sabihin niya yung salita ng Diyos sa mga Israelita. These false prophets speak their own word, not the word from God. Itong mga bulang propetang ito, sila ay nagsasalita ng sarili ayon sa sarili nilang salita at hindi sa salita mula sa Diyos. And they are killing the spirit.
at pinapatay nila yung espiritu. The verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong nilalapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa ilang dakot na sibada at ilang pirasong tinapay. Inyong ipinapatay ang mga taong hindi na marapat mamatay at upang hayaang mabuhay ang mga taong hindi marapat mabuhay sa pamamagitan ng inyong mga kasinungalingan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. So, Bible says they are killing people who should not die. Sila ay pumapatay ng mga tao na hindi marapat mamatay. If they listen to the gospel, they can get salvation and go to heaven. Kapag ka nakapakinig sila ng Ebanghelyo, maaari silang magkaroon ng kaligtasan at makapunta sa langit. But these false prophets teach the wrong Bible, the wrong doctrine. Pero itong mga bulaang propeta ay nagtuturo ng maling doktrina. That's why people cannot get salvation. Kaya nga yung mga tao ay hindi po maligtas-ligtas. And another part, keeping people alive who should not live. At hinahayaan nilang mabuhay ang mga taong hindi marapat mabuhay. They are not saved. But the false prophets said, you are already saved. You can go to heaven. Hindi sila ligtas, pero yung mga bulaang propeta, sinasabi nila na, ligtas ka na, makakapunta ka na sa langit. You attend the church, that's the evidence you are chosen by God. Dumadalo ka sa church, kaya yun yung ebidensya na ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos. You receive a baptism, you always confess, you do good deeds, you can go to heaven. Ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay tumutulong sa nagpakumpisal ka, kaya nga ikaw makakapunta sa langit. They are making the dead people alive by lying. Ginagawa nila na mapatay yung kaluluwa ng mga tao sa gabi. So last part, by your lying to my people who listen to lies. Kaya nga dito po sa huling bahagi, sa pamamagitan ng inyong mga kasinungalingan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. So like these people, we have a false church like Jerusalem at that time. Kaya nga, kagaya din po ng mga bulaang taong ito, tayo din po ay merong bulaang church na kagaya dun sa Jerusalem. According to the Exodus chapter 33, God commanded Moses to make the tabernacle out of the camp of Israel. Kagaya din po nung sinabi doon sa Exodus chapter 33 na inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tabernakulo sa labas ng kampo. Because in the camp, there is a sin. Dahil doon sa kampo ay merong kasalanan. That's why God stayed out of the camp. Kaya nga, ang Diyos po ay nanatili doon sa labas ng kampo. These days, we have so many so-called churches. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tinatawag na church. But because they are not saved, God cannot stay there. Pero dahil hindi po sila ligtas, kaya nga hindi po nananatili ang Diyos doon. We have to stay in the true church. Kailangan po natin makita yung tunay na church. God is in the true church and God is taking care of His sheep. Ang Diyos ay nandoon sa tunay na church at ang Diyos po inaalagaan niya yung kanyang mga tupa. So, let's go back to Luke chapter 2. Kaya balikan po natin yung Lucas chapter 2. Let's go back to Matthew chapter 2. Mateo chapter 2. Here is the wise man from the east. Andito po yung pantas mula sa silangan. The verse 1 and 2, would you read? Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. So, these wise men from the east met Jesus and worshipped Him. Kaya nga itong mga pantas mula sa silangan ay nakatagpo nila sa Jesus at sinamba nila si Jesus. God also guided these people to meet Jesus. Ang Diyos din po ay ginabayan itong mga taong ito para makatagpo nila si Jesus. Because they really desire to see Jesus. Dahil talagang sila ay nagnanais na makita si Jesus. They came from the east. This east indicates the Babylon.
Yung silangan, sila ay nanggaling sa silangan. Itong silangan na ito ay tumutukoy sa Babylonia. The Daniel, you know Daniel. Daniel was captive to the Babylon. Si Daniel po ay naging bihag doon sa Babylonia. At the time, through the Daniel, many people came to believe in God. Kaya nga, sa pamamagitan ni Daniel doon sa Babylonia, ginawa niyang maniwala lahat ng mga tao sa Diyos. So from that time, many people are waiting for Messiah, Christ. Maraming mga tao. Kaya nga nung panahon yun, maraming mga tao yung talagang nag-aantay sa Mesiyas. Yun po ay si Kristo. And finally, they found the star as a sign of Jesus Christ. At sa huli po, nakita nila yung bituin na sinyalis ni Jesucristo. And they followed this star up to the Jerusalem. At sinundan nila itong bituin na ito hanggang sa Jerusalem. That much they really desire to see Jesus. Kaya nga, ganun po talaga sila nagnanais na makita si Jesus. From Babylon to Jerusalem and up to the Bethlehem is almost 1,500 kilometers. Magmula dun sa Babylonia hanggang sa Jerusalem at magmula Jerusalem hanggang dun sa Bethlehem, umaabot po iyon ng 1,500 kilometers. But they gave up everything and they traveled to see Jesus. Kaya nga, nagmula sila doon sa malayo at naglakbay sila para makita lamang si Jesus. So, who can get salvation? Who will meet Jesus? Kaya nga, sino po ba yung nagkakaroon ng kaligtasan? At sino yung makakatagpo kay Jesus? Those who really desire to meet Jesus, to find the truth, will meet Jesus. Sila po na talagang nagnanais na makatagpo si Jesus, nais na makatagpo yung katotohanan, sila po yung makakatagpo kay Jesus. Let's look at the Matthew chapter 7, Tignan verse po. 7. Tingnan po natin sa Mateo chapter 7. Verse 7 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Yes. Everyone who asks will receive. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. It means if we don't ask, we will not receive. Ang ibig sabihin po, kung hindi tayo hihingi, hindi po tayo makakatanggap. He who seek, find. If we don't seek, we cannot find. Ang humahanap ay nakakatagpo. Kung hindi natin hahanapin, hindi natin matatagpuan. To him who knocked, it will be open. Sa kanya na tumutuktok, siya ay pagbubuksan. If we don't knock, it's not open. Kung hindi tayo kakatok, hindi po tayo pagbubuksan. So, when we listen to the Bible seminar, in our heart, we really desire to get salvation. That's why God opened our heart to understand true salvation. Kaya nga nung tayo po ay makinig ng Bible seminar, tayo po talaga ay naghahanap. Meron tayong pagnanais na maunawaan yung kaligtasan. Kaya nga binuksan ng Diyos yung ating puso upang maunawaan natin ang tunay na kaligtasan. Even after we get salvation, who will receive the God's answer and help? Kahit nung tayo po ay maligtas, sino po ba yung nakakahanap, nakakatagpo ng kasagutan ng Diyos at ng tulong ng Diyos? One who asked to the Lord, one who knocked. Siya po na humahanap sa Panginoon at siya na tumutuktok. So, let's look at the next verse, verse 9 and 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? So, God is ready to help us. Kaya nga ang Diyos ay nakahandang tumulong sa atin. God prepared so many blessings for us. Inihanda ng Diyos yung napakaraming pagpapala para sa atin. But why we cannot receive the God's help in our Christian life? Pero bakit hindi natin natatanggap yung tulong ng Diyos sa ating Christian life? Because we don't knock and we don't ask, we don't seek God's help. Yun po ay dahil hindi tayo tumutuktok, hindi tayo naghahanap, at hindi tayo humihingi sa tulong ng Diyos. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mga mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya?
Even the thief wants to give something good to his children. Kahit yung mga magnanakaw ay nagnanais na magbigay ng isang bagay para sa kanyang anak. But what about our Lord, our Father God? Paano naman po yung ating Panginoon, yung ating Ama na ang Diyos? He wants to give us the best thing. Gusto niyang ibigay sa atin yung pinakamabuting bagay. But if we don't ask, we don't knock, we cannot receive anything. Pero kung hindi tayo hihingi, hindi tayo tumutok-tok, hindi po tayo makakatanggap ng anuman. So who will stand before God? Kaya nga, sino po ba yung tatayo sa harapan ng Diyos? Those who get salvation through the help of Holy Spirit. Sila na nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And those who desire to get salvation. At sila na nagnanais na maligtas. And let's go back to Matthew chapter 2, Balik po tayo sa Mateo chapter 2, verse 11. verse 11. The wise men from the east visited Jesus and worship Him. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob, kamanyang at mira. Did they worship Maria or Jesus? Sinamba po ba nila si Maria o si Jesus? Jesus only, Opo, si Jesus. not Maria. Hindi po si Maria. They fell down and worshipped Him, Jesus only. Sila ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ito ay si Jesus lamang. Maria is just a woman who was used for Jesus to come to this world. Si Maria ay tao lamang, isang babae lamang na ginamit upang si Jesus ay maipanganak dito sa mundo. Let's look at Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 14. This Tignan- is the prophecy about Jesus. Tignan po natin sa Isaiah chapter 7. Sa Isaiah chapter 7 verse 14. Would you read? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Emmanuel means God be with us. Ang Emmanuel ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Then, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name, not the Maria's name, but his name is Emmanuel. Kaya nga, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yung Emmanuel na ito ay yung pangalan ni Jesus. So Jesus is God, not Maria. Kaya nga si Jesus ang Diyos, hindi po si Maria. Let's look at Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. This son is given and his name is Almighty God, Mighty God and Everlasting Father. Itong anak, isang batang ito ay ibinigay sa atin at kanyang tatawagin siya ay tatawagin na kamanghamanghang tagapayo. So, not Maria, but this child, Jesus Christ, is Mighty God and Everlasting Father. Kaya nga hindi po si Maria kundi yung kanyang anak na si Jesus, siya po yung walang hanggang makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama. That's why praying before the idol of the Maria is really big sin before God. Kaya nga yung pananalangin sa harapan ng rebulto ni Maria, ito po ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Attaching the picture of Maria on the wall and pray and worship is all sin before God. Yung pagdidikit ng litrato ni Maria doon sa dingding at niluluhuran at nananalangin doon at sumasamba doon, ito ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. We have to pray only to the Lord, our Jesus Christ.
Kailangan po nating manalangin tanging sa ating Panginoon na si Jesucristo. Bible surely says there is no other name given for our salvation, only Jesus Christ. Sinasabi po ng Biblia na walang anumang pangalan na ibinigay sa atin. Tanging ang pangalan ni Jesucristo. So, if you have any idol in your house, any picture about the Maria, please remove it. Kaya nga kung meron kayong Diyos-Diyosan sa inyong bahay at kahit na anong litrato ni Maria, pakiusap, tanggalin niyo po iyon. It's like this. Here is my father. Kagaya po nito, nandito po yung aking ama. And father gave everything to me. At yung tatay ko ibinibigay lahat ng bagay para sa akin. But I follow another man and worship him. You are my father. Pero ako sumusunod sa ibang tao at sinasamba ko siya, sinasabi ko sa kanya na, ikaw yung ama ko. And my real father will get angry. Kung ganun, yung aking tunay na ama ay talagang magagalit. It's really big sin before God. Ito po ay talagang napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Worshiping Maria is not allowed before God. Ang pagsamba kay Maria, ito po ay hindi ipinahihintulot sa harapan ng Diyos. Let's go back to Matthew chapter 2. Balik po tayo sa Mateo chapter 2. So these wise men from the east worship Jesus, not Maria, and they offered their most precious things. Kaya nga itong mga pantas mula sa silangan ay sumamba kay Jesus, hindi kay Maria, at inihandog nila yung kanilang mga mahahalagang bagay. The verse 11, let's read it together again. 3, 2, 1. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila ang kanyang mga kaloob na ginto, kamanyang at mera. So they opened their treasures and they present gift to not Maria but Jesus. Kaya nga binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at inahandog nila iyon sa kanya. Ito po ay si Jesus, hindi po si Maria. First is gold. Una po, ito po ay ginto. Gold indicates the gold is the symbol of the king. Ang ginto, ito po ay sumisimbolo ng pagiging hari. So Jesus will come as a king of kings in the second coming. Kaya nga si Jesus ay darating na hari ng mga hari sa ikalawang pagdating niya. And second is frankincense. The Israel people used the frankincense when they pray to the Lord, pray to God. At ang sumunod po ay kamanyang. Yung kamanyang po ay ginagamit ng mga Israelita sa tuwing sila po ay nananalangin sa Diyos. So they present the frankincense to Jesus. It means Jesus is God. Kaya nga inihandog nila yung kamanyang kay Jesus. Ibig sabihin po ay niluluwalhati nila si Jesus. And they presented the myrrh. The Israel people used the myrrh not to make the dead body spoiled. At inihandog din nila yung mira. Yung mira po, ito po yung ginagamit ng mga Israelita para hindi agad mabulok yung patay na katawan. So myrrh indicates that Jesus would die for our sins. Kaya nga yung mira sumisimbolo po doon na si Jesus ay mamamatay para sa ating kasalanan. So their gift already indicates what Jesus would do and who is Jesus. Kaya nga ang kanilang mga handog ay sumisimbolo po ito sa kung ano yung gagawin ni Jesus at kung sino ba talaga si Jesus. Jesus is King of Kings. Si Jesus ay hari ng mga hari. And Jesus is God. At si Jesus ay Diyos. And Jesus is our Savior. At si Jesus ang ating tagapagligtas. Tama po ba? Yes. And also, important lesson is, they offered their most precious things. At ang pinakamahalaga din po ay inihandog nila yung kanilang pinakamahalagang kayamanan. Who will meet Jesus when Jesus comes again? Sino ba yung makakatagpo kay Jesus kapag kasi Jesus ay muling dumating? Those who love Jesus. Siya po na minamahal si Jesus. Because they love Jesus, they offered their most precious thing to Jesus. Dahil minamahal nila si Jesus, kaya nga inihandog nila yung pinakamahalagang bagay para kay Jesus. Such a person will meet Jesus in the Jesus second coming. Sila yung makakatagpo kay Jesus kapag dumating si Jesus sa kanyang muling pagbabalik.
Let's look at the 1 Corinthians chapter 16. Tingnan po natin sa unang Korinto, chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verse 22. Sa unang Korinto, chapter 16, verse 22. Here is a very scared word. Andito po yung nakakatakot na salita. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya, Maranatha. So, it means if you don't love Jesus, you will go to hell. Ang ibig sabihin po nito, kung hindi nyo minamahal si Jesus, ibig sabihin po, kayo mapupunta sa impyerno. Let him be accursed. It means he will go to hell. Siya ay sumpain. Ang ibig sabihin po nito, mapupunta siya sa impyerno. Why Apostle Paul says like this? Bakit po sinabi ni Apostol Pablo yung ganito? Because when we get salvation, we also receive the God's great love. Dahil nung tayo po ay maligtas, natanggap din po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. That's why we also come to love Jesus. Kaya nga, tayo din po nagagawa nating mahalin si Jesus. If we don't love Jesus at all, probably, if he doesn't love Jesus at all, probably he doesn't get salvation. Kaya nga, siya, kung hindi niya minamahal ni Jesus, hindi siya minamahal ni si Jesus, maaari po na hindi po siya ligtas. Save the person who received the Jesus love will love Jesus. Ang mga ligtas na tao na nakatanggap ng pag-ibig ni Jesus ay mamahalin din si Jesus. That's why the saved people wants to sacrifice everything for Jesus. Kaya nga yung mga ligtas na tao ay nagnanais na isakripisyo yung lahat ng mga bagay para kay Jesus. No matter what we did, what we do, we want to do it for the glory of God. Kaya nga, anuman yung ginagawa natin at anuman yung gagawin natin po iyon para sa kaluwalhatian ni Jesus. Because we love Jesus. Dahil mahal po natin si Jesus. Let's look at the 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Tingnan po natin sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung papaanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 13:31. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yes. Whatever you do all to the glory of God. Anuman yung ginagawa ninyo, gawin ninyo iyon para sa ikaluluwalhati ng Diyos. The Romans chapter 14 verse 8 says, if we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. Sabi po doon sa Roma na kapag kung tayo ay mabubuhay tayo sa Panginoon. Kung tayo mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Whether we live or die, we are the Lord's. Kaya nga mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. So, look at the Luke chapter 19, Zacchaeus. Kaya nga, tignan po ninyo sa Lucas chapter 19. He didn't care about God and he only focused on the money. Andito po si Zacchaeus na hindi siya tumitingin sa Diyos at nakatuon lamang po siya sa pera. But when Jesus visited Jericho, he wanted to see Jesus. Pero nung si Jesus ay bumisita sa Jericho, talagang siya ay nagnais na makita si Jesus. And Jesus came to Zacchaeus and said, today, I'll stay in your house. Kaya nga, nung makatagpo niya si Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya na ngayon ay kakain ako sa iyong bahay. At the time, he really received the great love of Jesus. At nung panahong iyon, talagang natanggap niya yung dakilang pag-ibig ni Jesus. Because probably he lost all the family and the friends because of the money. Dahil maaari po na nawala sa kanya lahat ng mga kapamilya at lahat ng kanyang mga kaibigan dahil sa pera. When the Zacchaeus received the love of Jesus, he was totally changed. Nung si Zacchaeus po ay matanggap niya yung pag-ibig mula kay Jesus, siya po ay talagang lubusang nagbago. So, he said, when Jesus came to his house, he said, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restored fourfold. Kaya nga sabi po niya dito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha.
At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanino man, tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. It means money is not important to me anymore. Ang ibig sabihin po ay yung pera ay hindi na mahalaga sa akin. My important thing is whether I can please you or not. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kung ako ba ay kung malulugod ba kita o hindi. So, he said, "Look, Lord." Kaya nga sabi niya, tignan mo, Panginoon. When we look at the baby, our children sometimes says they finished something great and said, "Look, Daddy, look at me, I did it." Kaya nga, minsan po kapag tumingin tayo sa mga anak natin at meron silang ginawa na bago, na dakila para sa kanila, ipinapakita nila sa atin yon. Tignan mo, tatay, ginawa ko ito. When they are proud of themselves, they want to say, "Look, Daddy." They want to show it. Kaya nga, kung sila ay nagmamalaki sa kanilang sarili, sinasabi nila na, tignan mo, tatay. They want to show something to the Father. Gusto nilang ipakita yung isang bagay para sa kanyang tatay. When we get salvation, we also have the same mind. Nung tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, tayo din po ay nagkaroon ng kaparehas na pag-iisip. Look, Lord, I want to sacrifice more for your glory. Tignan mo, Panginoon. Gusto ko pang magsakripisyo para sa Panginoon. So, saved people are willing to sacrifice their money, time, even their life because they love Jesus. Kaya nga yung mga ligtas na tao ay gustong isakripisyo yung kanilang pera, yung oras nila at mga buhay nila para sa kaluwalhatian ni Jesus. Unsaved people, they are not qualified to offer their life and money and time, everything. God doesn't accept it. Yung mga hindi ligtas na mga tao ay hindi po sila kwalipikadong ihandog yung kanilang oras, yung kanilang pera at ang kanilang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Even though they say, "I'm gonna offer my life and money," God will say, "You have to get salvation first. I don't want to use." Kahit na sabihin nila na gusto kong ihandog yung pera ko, yung aking buhay, pero sasabihin sa kanila ng Diyos, kailangan mo munang maligtas. Hindi ko kailangan yung anuman sa iyo. But to the saved people, God expects something because God wants to see our love. Pero sa mga ligtas na tao, ang Diyos po ay umaasa ng isang bagay, ng mga bagay sa mga ligtas na tao dahil gusto niyang makita yung pag-ibig natin sa Kanya. Wife asked to the husband, "Do you love me?" Yung asawang babae nagtanong sa kanyang asawang lalaki, "Mahal mo ba ako?" He doesn't say anything. At hindi man lang siya umimik. He just said, "You know my heart." Alam mo yung puso ko? The wife said, "Do you really love me?" Mahal mo ba talaga ako? You know my heart. Do I have to say that? Alam mo na yung puso ko. Kailangan ko pa bang sabihin yun? Is it good relationship or not good? Maayos po bang relasyon yun o hindi? Not good. Hindi po yun maayos. We have to express. Kailangan po nating ipakita. Mahal kita. I love you so much. Mahal kita. Mahal na mahal kita. And husband should hug the wife. At yung asawang lalaki, kailangan yakapin yung kanyang asawang Husband babae. should prepare some gift for the wife and help. At yung asawang lalaki ay kailangang maghanda ng regalo sa kanyang asawang babae at tulungan siya. We can see their love, his love, through his word and the behavior. Makikita natin yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang If he pag-uugali. doesn't say anything, "I love you," and he doesn't help anything, how can the wife knows his love? Kung hindi niya kung wala siyang anumang sasabihin kagaya ng mahal kita o hindi siya tutulungan, paano masasabi ng kanyang asawang lalaki na mahal niya yung kanyang asawang babae? Do you love Jesus? Mahal niyo po ba si Jesus? Do you love Jesus? Mahal niyo po ba si Jesus? Yes, we love Jesus. Opo, mahal po natin si Jesus. Jesus loves me. Si Jesus, mahal ako. I love Jesus. Kaya nga, mahal ko si Jesus. Then Jesus will say, "Show me your love." Kung ganun kaya nga sasabihin ni Jesus sa atin, ipakita mo sa akin yung pag-ibig mo. Show me your love. Ipakita mo sa akin ang pag-ibig mo. I didn't hear anything from your mouth.
Wala akong narinig na anuman mula sa iyong bibig. I cannot see anything in your life. Wala akong nakitang anuman mula sa iyong buhay. Show me your love. Ipakita mo sa akin ang pag-ibig mo. After we get salvation, after we love Jesus, Jesus wants to see our love towards Jesus. Pagkatapos nating maligtas, pagkatapos nating matanggap yung pag-ibig ni Jesus, gustong makita ni Jesus yung pag-ibig natin sa Kanya. Will you say just, you know my heart? Sasabihin lang ba natin sa Kanya na, alam mo yung puso ko? We have to say, I love you, Jesus. Kailangan po nating sabihin na mahal kita, Jesus. And we have to offer our most precious thing to the Lord. At kailangan nating ihandog yung pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay para sa Panginoon. After you work all your own work, after you finish all your own work, and don't try to find the time to read the Bible and to join the fellowship. Kaya nga, pagkatapos ninyong gawin lahat ng mga gawain ninyo, sarili ninyong gawain, kailangan makahanap kayo ng oras din para magbasa kayo ng Biblia at magkaroon ng fellowship. You have to offer the best time, your best time to read the Bible, for reading the Bible, and for joining the fellowship. Kailangan ninyong ialay yung pinakamainam ninyong oras para magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, at dumalo sa mga fellowship. After you spend all the money, if the money is remained, then some people offer the offering. Don't do that. Pagkatapos ninyong gastusin lahat ng mga pera ninyo at meron lamang natitira at yun lamang yung ihahandog ninyo sa Panginoon, huwag nyo po yung gagawin. When you receive the income, you have to offer the tithe first, and offering first, and then through the rest of the money, we have to leave. Kapag ka natanggap ninyo yung sahod po ninyo, kailangan ihiwalay na ninyo, ihandog na ninyo yung tithes at yung offering. Pagkatapos yung natitirang pera, yun na yung gagamitin nyo para mamuhay. Let's look at Deuteronomy chapter 16. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 16. Here is a very, very important verse. Ito po ay, nandito po yung napakahalagang talata. The Deuteronomy chapter 16, verse 16. Sa Deuteronomy chapter 16, verse 16. 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 3 ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin sa pistana ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang ayon sa pagpapala na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. So, 3 times in a year, all the men in Israel should gather in Jerusalem to worship God. Kaya nga 3 ulit sa isang taon, lahat ng mga kalalakihan sa Jerusalem ay kailangang magtipon-tipon sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. They are the feast of the unleavened bread, and feast of weeks, and feast of the tabernacles. Ito po yung pista ng tinapay na walang pampalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. And feast of the unleavened bread is the harvest time of the barley. Ang pista ng tinapay na walang pampalsa, ito yung pista, pag-aani ng sibada. And the feast of the weeks is the harvest time of the wheat. At ang pista ng mga sanlinggo, ito po yung pista ng trigo. And feast of the tabernacles is the harvest of the fruits. At yung pista ng mga tulda, ito po yung pag-aani ng unang bunga. Why? Right after harvest, God command them to gather in Jerusalem. Bakit sinabi ng Diyos, bakit nag-utos ang Diyos na pagkatapos nilang mag-ani, kailangan nilang magtipon-tipon dun sa Jerusalem? It's like this. You harvest the wheat, show me your love. Parang kagaya nito, ikaw ay umani ng trigo, ipakita mo sa akin yung pag-ibig mo. You harvest the fruits, show me your love. Nakaani ka ng bunga, ipakita mo sa akin ang iyong pag-ibig. So God bless them and observe whether they return their blessing, the God's grace to the Lord or not. Kaya nga pinagpala sila ng Diyos at ang Diyos po pinagmamasdan sila kung ibabalik nila
yung pag-ibig na natanggap nila, yung biyaya na natanggap nila mula sa Panginoon. That's why whenever they gathered in Jerusalem, they brought the first fruits of the harvest to the Lord. Kaya nga sa tuwing sila po ay nagkakatipon-tipon doon sa Jerusalem, inihahandog nila yung unang bunga ng kanilang mga tanim. The verse 17, let's read it together again. 3, 2, 1. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yes, everyone shall give as he is available according to the blessing. Bawat lalaki ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. If someone harvests much, he can offer the much. But if someone harvests less, he can offer that much. Kapag ang isa ay marami yung inani, kailangan niyang maghandog ng marami. Pero kapag kayong isa ay kukunti yung kanyang inani, kukunti din yung maibibigay niya. Sometimes I heard, Pastor, I'm very shy to offer the tithe. Minsan nakakarinig po ako na, Pastor, nahihiya akong maghandog ng napakaliit na tithes. My tithe is konti lang. Ang tithes ko ay napakaliit lang. My income is only 2,000. So, ang kita ko, 1/10 is only 20. ang kita ko ay 2,000 lang, kaya nga yung 10% ay 200. ang kita ko ay 200, kaya nga yung 10% niya ay 20 lamang. Konti lang. Maliit lamang. God says, according to the blessing you receive, we can offer. Sinasabi ng Diyos na ayon sa pagpapalang natanggap natin, kailangan nating magbigay. Whether it is the 1 peso, 20 peso, 100, 1,000, it doesn't matter. As much as we receive the blessing from God, we can return. Piso man ito, 10, 50 o di kayo 100, hanggang sa kapag tayo ay nakatanggap, kailangan po nating magsauli sa Diyos. So, the last part, verse 16, last part, they shall not appear before the Lord empty-handed. Sa huling bahagi po sa verse 16, sabi po dito, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. God wants to see our love. Gustong makita ng Diyos yung ating pag-ibig. That's why God said, don't come to me with an empty hand. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong paparito sa akin na walang dala. I know the traditional Philippine, when we go to the trip and return, we have to buy the Pasalubong. Right? Pasalubong. If we don't buy it, the wife will be maybe angry or doesn't feel good. Where is the pasalubong? Yung mga Pilipino po, mayroon silang tradisyon na kapag sila po ay galing sa ibang lugar at uuwi, meron pong pasalubong. Kaya nga kapag siya ay umuwi na walang pasalubong, maaari yung kanyang asawa ay magagalit. Even though it's small, that's the heart, right? Kahit na maliit po yun po yung puso. Tama po? God says, don't come to me with empty hand. Sabi ng Diyos, huwag kang paparito sa akin na walang dala. So, whenever we gathered on Sunday or Wednesday, prepared your heart and your love and offering also. Kaya nga sa tuwing kayo po ay pupunta dito Wednesday o di kaya sa Sunday, kailangan yung ihanda yung puso ninyo at ihanda ninyo yung mga ani ninyo. At least 1 peso we have to prepare for the Lord. Kahit piso lamang po, kailangan po natin yung ihandog sa Panginoon. Naintindihan po? So we have to learn that we are living to offer our precious thing to the Lord. Kaya nga, kailangan po nating matutunan na tayo ay nabubuhay upang ihandog yung mahahalagang bagay para sa Panginoon. So, who didn't care about the salvation will not meet Jesus. Kaya nga, sila na walang pakialam sa kaligtasan ay hindi makakatagpo kay Jesus. But we already desire to get salvation and found the truth. Kaya nga tayo po ay talagang nagnais na makita yung tunay na kaligtasan, kaya nga natagpuan natin yung katotohanan. When Jesus comes again, we will stand before God. Kapag si Jesus ay muling darating, tayo po ay tatayo sa harapan ng Diyos. But until that time, I want all of us to sacrifice everything for the Lord. Pero hanggang sa dumating tayo sa oras na iyon,
Ninanais ko po na lahat po tayo ay isakripisyo yung anumang meron tayo para sa Panginoon. We have to offer our most precious thing to the Lord. Kailangan po nating ihandog yung pinakamahalagang bagay natin sa Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Oh, let's pray together.